May nadaanan kaming isang tahanan, isang bahay ng katutubo na mga kahoy ang nakatukod at parang matutumba na. Dahan-dahan ko itong nilapitan at sinilip kung may nakatira. At hindi ako nagkamali sa aking nakita. Isang matanda na may kasamang bata at isang lalaki na nakahiga at nanginginig ang kanyang katawan. Bakit kaya ganito ang lalaki? Siya si Kuya Jimboy at napag-alaman namin na hindi na pala ito makatayo dahil ang kanyang katawan ay labis na naapektuhan ng kanyang karamdaman. Nagkaroon daw ito ng sakit na pasma. Ang kanyang mga kamay ay walang tigil sa paggalaw na para bang nakukuryente. Ang kanyang ama ay matanda na para siya ay alagaan. Subalit wala naman siyang magawa dahil walang mag-aalaga sa kanya. Nagkaroon daw ito ng asawa, subalit iniwanan siya simula nang magkaganito siya. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Maayong buntag, may bata pa. Tay, pwede po akong pumunta? Pwede ako makiat? O sige, katayo. Tay, ako po si Paul. Hello kuya. Wala, nanginginig si kuya. Nanginginig na yung asawa ko. Hindi dahil din ako nakabangon. Nakakapag-Tagalog po siya. Si Tatay Lumat. Tay, anong pangalan mo, Tay? Manggumunan. Ano po? Manggumunan. Manggumunan. Pila edad mo, Tay? 73 na. 73. Anak nyo po? Kuya, anong pangalan? Jimboy po. Jimboy. Nakabalo ka mag-Tagalog? Opo. Bakit kabalo ka mag-Tagalog? Galing po ako sa Maynila po. Okay. Kauwi ko lang noong September 19. Nitong 2023? Opo. Ano nangyari sa'yo, kuya? Sabi nila pasma daw sa ugat po yung nangyari sa akin. Kasi yung trabaho ko mahirap eh. Opo. Hawak ko yung mixer na 15 piraso. So, ng simento. Sa Maynila? Opo. Sa construction ka nagtrabaho? Opo. Pasma, oo nga. Wala po siyang tigil. Tapos ulan init. Mabutan kami sa area. Wala kami masilungan. Okay. Tuloy-tuloy ang buhos namin. Yun ang mahirap sa akin ngayon. Tapos ganito, hindi ako makabangon pag hindi ako binangon. Hindi ka pa nakapagpagamot, kuya? Nakapagpagamot na pero naubusan na po. Habang kausap ko siya, ay walang tigil sa paggalaw ang kanyang dalawang kamay. Asawa ka ba? Meron po. Kasi walay na. Nasaan siya? Sa Maynila po. Nasa Manila? Opo. Tagalog ang asawa mo? Ilongga po. May anak kayo? Meron isa. Nasa Manila din? Sa Quezon Province naman din. May asawa na? Oo. Alam niya ba na ganito ka? Alam niya. Okay. Pero,
Hindi ka nakokontak dito? Hindi na po. Ayoko na po siyang net dahil nahirapan na rin ako. Iniwanan daw siya ng kanyang asawa at mayroon na rin itong ibang kinakasama. Isang katutubo si Kuya Jimboy. Nagkaroon daw sila dito ng anak. 5 taong gulang at nasa sa Quezon Province sa Chaong, Quezon. Bakit po kayo naghiwalay ng asawa niyo? Iwan ko sa kanya, hindi naman ako nagkurang sa kanya. Kasi hindi na ako makapagtrabaho nga gawa ng nabutan ako ng sakit. Kaya ka iniwan, gano'n? Oo, tapos pinagpalit na ako sa lalaki na. Wala na kami. Okay. Minsan ba hindi ka nakapagpagamot? Hindi pa po. Kasi malayo nga dito yung bayan. Tapos wala din kami pambili. Walang pambili. Opo. Okay. So, nung September, nagkaganito ka na? Opo. Hindi ka na nakapagpagamot? Hindi na po. Nung umuwi ka dito, nagaganyan ka na, hindi pa? Opo. Ganyan na rin. Naka-aeroplano nga, naka-wheelchair naman. Mula Maynila ay inuuwi daw siya ng naka-wheelchair. Nakita na lamang daw itong si Kuya Jimboy na pag-alagala sa Quezon City at naroroon sa ilalim ng mangga. Umulan at umaraw. Naglakas ng loob daw siya na makausap ng ibang tao at mahanap sa Facebook ang kanyang mga kamag-anak upang siya ay makauwi dito sa Davao. Pero hindi sinabi sa'yo ng doktor kung anong gagawin? Hindi pa po. Okay, kaya po ako nagtatanong kasi para may idea po tayo. Okay. Hindi ka naman na-stroke? Hindi po. Okay, nakakakain ka pa ng normal, kuya? Pag umatake siya, hindi ako makakain ng ganito. So, sinusubuan ka na lang ni tatay? Sino nagpapakain sa'yo? Antay ko po yung anak ko po. Yung nanay ng bata dyan, anak ko. Okay. Mayroon kasing batang maliit. Anak daw ito nung... may anak ka Yung dito? Yung bata nga binuhat niya ngayon. Okay. Walang... Yun ang mama noon, yung anak ko. Anak din yun nasa Maynila? Hindi. Hindi na. Iba. Oo. Okay. Okay. Paano yun? Pag nalilipasan ka ba ng pagkain? Parang ganun na nga. Wala nga. Kasi kaya po siya ganito dahil sa pasma. Wala po siyang tigil kagaganito. Pasma na yan sa sobrang sipag po siguro niya. Kaya nagkaganito. Inuwi daw po siya dito ng naka-wheelchair na. Tapos yung bahay pa po nila. May mga tukod na kahoy. Kasama niya dito yung matanda niyang tatay. At binibisita lang siya. Kasama din niya dito yung anak niyang babae. Na mayroon pong isang anak na wala ring asawa. Paano yung kabuhayan po? Sino naghahanap buhay? Yung po. Pinakamahirap nga po. Wala? Kasi wala na maghanap buhay sa amin. Tapos may sakit pa kami pareho. May sakit din si tatay? Meron po. Anong sakit ni tatay? Sakit ang tiyan o kuwan. Akong kalawasan. Mga sakit lang kuwan. Mga lutahan. Ikaw naman. Okay. Hindi na. Yung asawa mo tayo, hindi ka na niya kinontak? Hindi nga po. Yung anak mo, ayaw mo ring makontak ka? Maliit pa naman yun. Ha? Maliit pa po. Pero nasa Quezon ka mo siya? Opo, babae naman yun, nag-aaral pa. Bakit sa ibang tao siya nag-aaral? So, nanay niya po. Nasa Quezon Province? Opo. Okay.
Kasi may bahay ako doon eh. Sa Quezon Province? Opo. Saan po doon sa Quezon? Sa Tiaong po. Malapit lang sa amin yun, sa Laguna. Oo, malapit lang doon. Oo, sa San Pedro lang kami eh. Okay, yung Chaong po yun yung unang bayan sa Quezon. Ano yung message mo tayo sa iyong asawa? Sabi ko, ingatan na lang niya yung bata at ako nandito na sa amin. Okay. Sana makapag-aral ng bata maayos. Miss mo na ba yung anak mo, tay? Yung maliit, Ilang taon na yun, tay? 5. Bata pa. Bata pa pala nung ano niya. Okay. Alam ko mahirap po yung sitwasyon ni tatay ngayon. Hindi ka na nakakatayo? Hindi po ako makabangon. Pag hindi ako bangonin, hindi ako makatayo. Nakaupo. Saka wala nang malakas yung ano ko. Mga pulso ko wala nang lakas. Pero palagay ko kaya to sa therapy or may gamot na kailangang inumin. Nung wala kang naiinom na gamot, panay na yung ganyan. Oo. Okay. Natatandaan mo pa yung gamot na iniinom mo? Mayroon naman lagayan dyan. Okay. So, yung sabi ng doktor yun ang kailangan mong inumin? Yun na ang resita sa akin. Okay. At saka may resita pa ako dyan. Opo. May reseta ka pa? Mayroon pa Okay. wala nga pambili. Kasi wala naman daw dito sa ano. Wala daw sa Panabo. Nasa Davao lang ng gamot ko. Okay. Nasaan tayo nakalagay yung gamot? Asa nakalbutang tayo? Dito po? Dilop na yan. Sige. Kunin natin. Tingnan natin kung ano kasi. Saan nagkabutan? Yes, hindi dilop. Sige tay. Ako na lang po tay. Bago pa lang to January 9. City Health Office, Paquibato District sa Yun ang Paquibato. binigay ng resita. Ito yung hindi mo po mainom. Hindi pa nabili yan. Kasi Pati ka pulang ng ano. Artist. sige, ako na po ang bibili nitong gamot mo tay ha. Bibili natin yung gamot mo. Tapos babalik din kaagad kami dito para mainom mo to. Ano? Opo. Okay. Kukunin ko tay ha. Opo. Sige. Ano pa yung gamot mo dito? Mayroon pa? Yung, Na kailangan bilhin o ito lang? Ito lang? yun ang doktor sa akin. Ito lang po? Yung, pakitingin na lang po yung ano. Ang ginawa niya dyan sa yung lagayan. Ito yung gamot niya Ayan po Ayan, sige. Kukunin ko ito tay ha. Tapos bibilang kita ng gamot. Okay. Babasahin ko lang kung ano yung diagnose sa kanya. Sa Chaong pa to Makainom na siya, di man makuan, dili man makurog. Dili man pag nakainom siya. Okay. Sige po. Pag nakainom daw ng gamot, si Kuya Jimboy, ay hindi na ito nanginginig ang katawan. Subalit dahil sa mahal ng gamot, 55 pesos kasi ang isa piraso ng kanyang gamot at kailangan niya ng 300 pieces. 16,500 ang kabuuang gastos para sa 3 buwan niyang gamot na kailangan niyang inumin 3 beses sa isang araw at hindi kakayanin ng kanyang pamilya na matustusan ang pangangailangan niya sa mga gamot na iyon. Kailan mo si Nanay Lorna? Kailan mo si Nanay Lorna mananambal? Para mahilot niya, no? Pero papainumin pa rin natin siya ng gamot. Pag dadalhin si Nanay Lorna, para mapagamot natin. Para maano ba? Okay. Ayan. Tinitingnan ko lang po yung yung
Okay. Okay. Meron po siyang, meron naman po siyang PhilHealth. Ayan. Yan, may pill card siya. Yung ID dyan, Opo. kailangan ng ID. Ayan. Yan. SWP. Opo. Ayan, sige po. Wala kasi yung sa check-up niya. Ito lang yung sa SPMC na to, wala yung iba yung result ng niya Ito lang yung kopya niya Anyway, nakapagpagamot na naman po siya. Kailangan niya lang nito. Sabi ng doktor doon, obserbaran daw muna ako sa gamot. Opo. Kasi hindi nga kaya ng turukan at gawa ng kukunan ako ng dugo. Hindi kaya ng turukan, baka daw mabali yung karayom. Opo, kasi gumaganon te. Pero yung dito mo tayo manhid na ba? Hindi naman. Yung kabila lang kasi may bukol ako dito sa giliran. Ano po yung bukol? Iwan ko kung ano to. Yun yata nagpapabigat sa katawan ko. Kaya hindi na ako makabangon. Malaki? Malaki po. Masakit na nga. Parang kulani siguro yun. Ano? Sige, ilang taong ka na? 39 po. Ba, ay magkaedad tayo. 38 na ako eh. Tanda lang ako sa isang taon. Oo. Laban lang kuya. Fight, gagaling ka no? Opo. Tapos magpipray tayo no? Pagpipray kita kay Papa God, tapos gagaling ka. Lahat ng hiling mo, bibigay niya sa'yo. Na? Tapos yung mga kasalanan na nagawa natin, hingin natin ng tawad, no? Tapos sabihin mo sa kanya, gabayan ka palagi niya, ha? Nagpipray ka ba sa kanya? Opo. Sige. Tapos may bibigay kami tulong para sa inyo, ha? Para mayroon kayong pambili ng pagkain. Tsaka kay tatay, meron pa kayong ilaw? Wala po. Wala pa silang ilaw. Sige, tawagin mo si Paul. Okay, bibigyan ko kayo ng solar, ha? Para mayroon kayong magamit na ilaw. Laban lang tayo. Kuya, gagaling ka. Pagpipray kita sa isang araw, makabalik agad kami para mabili natin yung gamot mo, ha? Kasi pag nakakainom daw po siya ng gamot, nawawala yung panginginig po niya. Hirap talaga kapag walang pera. Yung walang kakayanang makapagpagamot tayo, no? Tapos nagtataga po sila sa ganitong bahay. Pag umulan, di kayo nababasa? Nababasa na rin. Wala na. Nababasa daw po sila. Mahirap kasi baka magka-bedsore siya no? Nakahiga hindi na niya kayang Ang hirap din dun pagkakain siya, yung pagsubo niya sa sarili niya hindi niya kaya. Ikakabit ko na muna itong ilaw tay, ha? Ano kayo nito? Natin ang ilaw sila tatay. Ito solar to, ilibibilad lang sa araw. Alam mo na ito, Ang init pa dito sa kan. Buti, kugon yun dito. Ang init tayo, no? Mainit? Binigyan ko nga sila ng solar para may maggamit ang mag-ama sa gabi. Wala daw kasi silang kuryente. At napakahirap para sa katulad nila na matanda na at may sakit pa ang kanyang anak at mayroon pa silang apo na kanilang inaalagaan. Hindi rin maayos ang kanilang tahanan.
lalo na kapag umuulan, ay maaaring nababasa sila rito. Kaagad kong ikinabit ang solar para may magamit sila mamayang gabi. Tinuro ko na rin kung paano nila ito gagamitin upang hindi mahirapan ang matanda. 3 bumbilya na may kasamang solar panel at radio at flashlight ang aking ibinigay sa kanila. Ayan, may ilaw na kayo mamayang gabi, Tay. Oh, ito lang po yung bubuksan. Oh. Ayan ah. Solar naman po yan. Ayan. Tapos pag gusto nyo naman pong flashlight lang, bubuksan nyo lang po dito sa gilid. Ito. Ayan. Ayan. Tsaka po dito, may flashlight naman po dito sa harap. Ha? Ayan po. Tapos, meron din po siyang radyo. Bubuksan lang natin yung radyo, ha? Sandali lang po. Ayusin ko lang to para hindi makala. Nga po pala mga kababayan, kung gusto nyo pong mag-avail nito, that is 2,800, may kasama na po siyang free disco light. Mag-direct message po kayo. Hanapin nyo lamang po sa Facebook ang PB Team Solar, yung mayroon pong 102,000 followers upang hindi po kayo ma-scam. Sa bawat pagbili nyo po o pag-order ay malaking tulong po para sa ginagawa po namin pagtulong para po sa mga kababayan nating katutubo dito po sa Mindanao. At matapos ko ngang maikabit ang kanilang solar, ay binigyan ko pa sila ng pera upang magamit nilang mag-ama na panggastos sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Dahil hindi na makakahawak ng pera si Kuya Jimboy, ay kay tatay ko ito pinahawakan. 10,000 na may barya na upang hindi na sila mahirapan. 500 at 200 piso. Magpapasalamat lang po ako sa ating sponsor kay Tita Malo ng Sacramento, USA. At ipinangako ko rin na sasagutin ko na ang pagbili ng gamot ni Kuya Jimboy na nagkakahalaga ng 16,500 para magtuloy-tuloy ang kanyang pagaling. Nasa yung reseta, no? Okay. So yun, ito po pala mga kababayan, napag-alaman namin na sa Maynila pa lang ay napabayaan na siya at natutulog na lang sa ilalim ng mangga. So may nakakita at nagpilit si Kuya na matunton yung kanyang pamilya rito, kaya naibalik po siya dito sa Davao. Kapag hindi niya po kasi nainom talaga yung gamot niya, ganun yung mangyayari sa kanya. Ang problema, ang gamot po pala ni Kuya ay nagkakahalaga ng 55,000 ang isa. 55 pesos ang isa. Sa 300 pieces po yung reseta,
16,500 talagang hindi po kakayanin niya para mainom yung gamot. So ngayon po umuulan na, baka po sila mabasa dito sa loob. Okay lang kayo dito, tay? Okay lang? Okay lang. Ay, natulo doon, tay? Puso lang ulan. Pagkusog po ulan, natulo. Pagkusog daw po yung ulan, tumutulo kasi nga po yung bahay nila ay puro trapal. Sige po mga kababayan, marami pong salamat sa inyong lahat. God bless po. Bye-bye.